Ito, may tanong po ang Malacanang dun sa banta ng mga supporters ng mga Duterte na panawagan ng people power. At sinagot na rin ho yan sa magitan ni Undersecretary Claire Castro. Okay? At sinasabi ni Yosek Castro na hindi ba labag sa batas ang panawagan ng people power? At kanyang paliwanag tungkol saan ba nag-umpisa ang problema ng mga Duterte. Eto, pakinggan po ninyo yung paliwanag sa tanong doon niya sa isyu ng gustong magpag-aaklas ng mga Duterte followers. Hindi po ba pagbabaksak ito ng gobyerno? Unang-una po, may warrant of arrest. Pangalawa, may case na nakafile. Pangatlo, may mga di umanong biktima na magsasalita patungkol sa kaso. Hindi po ito basta gawa-gawa na kwento. May mga biktima. Hindi ito pagpaplanta ng ebidensya. Hindi galing ang kaso sa Pilipinas. Ito, ang kaso ay pending sa ICC. Ano ang magiging dahilan nila para himukin ang taong bayan na mag-alsa laban sa pamahalaan? Samantalang ang pamahalaan ay gumagawa, tumutupad ng batas. Ang pagtawag ba ng people power ay paglabag sa batas? Dapat ang mga tao ngayon, ang mga kababayan natin, mag-isip, alamin, ano ba ang nangyayari? Ang kasong ito sa ICC ay hindi gawa-gawa ng pamahalaan. Gawa ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Gawa ito ng war on drugs ni dating Pangulong Duterte. At aminado siya rito. Bakit isisisi ang pag-i-issue ng warrant of arrest, ang pagpapadala sa kanya sa ICC, kung siya mismo sinabi ni dating Pangulong Duterte, "Sue me. I will take all the legal responsibilities on this." Bakit tayo ngayon umiiyak? Samantalang pinapatupad lang naman natin kung ano ang nasa batas. Ayun. Grabe ha? Napakalinaw. Bakit daw kayo umiiyak? Bakit kayo nagbabanta ng people power? Ay sinusunod lang ang batas. Si Duterte naman talaga on record sa mga public hearings sa Kongreso at Senado na inaamin ang kanyang buong responsibility dito sa kanyang pinag-utos sa mga pulis. Kaya nagkaroon ng mga human rights violation. Ayun. Ganda ng paliwanag ni Atty. Castro. Ano? At isa pa po, ito talagang imposible na lang kung wala pong makapansin. Since last year, nang mag-broke up ang unit team, nang kalabanin na ni Sara Duterte si PBBM, marami na po ang nananawagan ng people power. Marami na po ang nananawagan ng pag-aakla sa gobyerno. Pero meron po bang sumama? May nagtagumpay ba na pag-aakla sa gobyerno? Alam nyo, understandable. Sige, sa gawing Mindanao, Visayas, merong mga nagtitipon-tipon. Merong mga nag-unity ride, may nagpipis rally. Nakikita natin yan na meron pong gumagawa ng ganyan. Pero you cannot overtake. You cannot, ano ba tawag doon? You cannot overtake. You cannot, nakalimutan ko kung ano yung English hindi mo mapapaalis o hindi mo mapapatalsik sa pwesto ang isang presidente kung ang people power ay nasa Mindanao. Ang people power na pinakamakapangyarihan sa lahat sa EDSA. Pag ang EDSA na puno na nila ng 3 milyong Pilipino, doon ako maniniwala. Kayang-kaya na nilang i-take over. Ayun, take over pala. Kayang-kaya na nilang i-take over ang gobyerno. At si Sara Duterte na ang pwedeng mamuno. Pero kung ang people power ay sa Davao City, sa Cebu City, ano mapapala? Puyat, pagod, gutom. Tapos kinabukasan,
yung mga kababayan natin na sumasama sa kanilang mga welga o rally, kailangan pumasok sa trabaho. Kailangan nilang kumilos para sa kanilang pamilya. So, paano magtatagumpay ang people power? Diba? Kung ang mga Pilipino ngayon, pagkatapos mag-rally, ang iisipin nila, ay may pasok pa ako bukas. Ay, maaga pa ako gigising eh. Hanggang alas 2 lang ako, hanggang alas 3 lang ako, uwi na ako. Kaya paano? Paano magtatagumpay ang people power? Kasi ang people power noon, isinantabi ang lahat para mawala sa pwesto ang sinasabing diktadorya. Ngayon, ang mga Pilipino, sabi nyo nga mahirap ang buhay ng mga Pilipino. Tapos uunahin ng people power. Hindi magpi-people power ang mga taga-Luzon kasi ang mga taga-Luzon, ang inuuna nila trabaho, ang kanilang kabuhayan. Hindi nyo ba napansin? People power nila sa gabi. Ang people power noon nagsimula sa umaga, tanghali, gabi, madaling araw. Ilang araw silang nandoon sa EDSA. Pero ngayon po, pagkatapos ng rally, umuwi ang tao. Bakit? Kailangang magtrabaho. Yun ang sana maintindihan, lalo na nito si Harry Roque na nag-inciting to sedition. Yan sana maintindihan niya. Malayong malayo ang people power EDSA revolution sa ngayon. Noon walang SOCMED. Noon walang Facebook, walang YouTube. Walang kahit anuman lang na social media platform. Ang tangi lamang nilang tinututukan, TV, radyo, at dyaryo. Ngayon, marami na po kumukontra sa fake news. Saka isa pa, di ba dinebunk nyo yun? Yung people power? Di ba si Harry Roque sabi niya, hindi totoo yung people power na yan. Ayaw nga niya sa people power na yun na ginawa ng mga dilawan. Tapos ngayon, ikaw ang gagawa ng people power. Harry Roque, umuwi ka muna. Na Malacanang press officer at undersecretary. Kaya may panawagan din siyang maging maingat tayo, maging marunong tayo, magising tayo sa katotohanan. Hindi ito kaso sa ilalim ng Marcos administration. Namana lang ito ng kasalukuyang gobyerno. Nagsimula ito noong panahon ni Duterte sa kanyang administrasyon 2016 hanggang 2022. 2017 na i-file ang mga kaso mula sa mga complainant na mga nawalan ng buhay, na pamilya, na nagpunta sa International Criminal Court. Bakit nga naman sila sisisihin at magbabanta sila ng people power? Ayan, magising kayo sa katotohanan. May epekto sa ekonomiya, seguridad at iba pa. Ang pag-aklas, hindi yan kailangan. Yan ang parang gusto niyang palabasin. Kaya ang tanong, di ba labag sa batas ang people power? Kung yung mga gunita, kahapon pa o 2 days ago, nung araw mismong hulihin, si Duterte, may nanawagang abogadong kakampi niya na magkaroon na daw ng people power. Nakita niyo? May pagkasedisyon, may pagkarebelyon. Delikado yan. Pag sumama kayo, makakasuhan kayo. Okay? Any comment, reaction, malaya po kayo. Sunod na pag-usapan natin, naku, merong nawawala sa mga drama at aksyon. Kala ko pa naman dyan sa eksperto sa drama at aksyon. Nawawala si Robin Padilla, presidente ng PDP Laban. Senator Bato de la Rosa na laging nagsasabing sasamahan nila si Duterte. Ipagtatanggol nila si Duterte nung oras at araw na hinuhuli na siya hanggang sa nailipad papunta ng Norway o papunta ng Europe. Walang Padilla, walang Bato de la Rosa. Nasaan kayo? Bakit hindi kayo lumutang? Yung ilang mga abogado lang at saka yung ilang politiko ang nagpuntahan dun sa airport at saka ho sa Villamor Air Base. Nasaan itong nagsalita na si Padilla at Bato na kanyang sasamahan ang dating Pangulo? Very much betrayed. I felt betrayed. Dahil siya mismo nagsabi sa akin na nigabuhok ko or kay Pangulong Duterte hindi mahawakan ng ICC. Nasa po kay BBM? Kay BBM, just like to tell him that I'm so sad na meron tayong Pangulo na walang isang salita. Iba yung sinabi, iba yung ginawa. So,
malungkot po tayo. Hindi po ba na-betray kayo? Well, very much betrayed. I feel betrayed. Dahil siya mismo nagsabi sa akin na nigabuhok ko or kay Pangulong Duterte hindi mahawakan ng ICC. Dahil sabi niya, kung i-allow ko yan na makialam ang ICC dito, baka after the Dutertes, after sa inyo, kami na naman ang next na imbestigahan yan. So, naniwala ako, pero iba ang nangyari ngayon. So, just so sad and frustrated na we are being betrayed by no less than the chief executive of this country. Alam pala ni Senator Bato ang salitang betrayed. Alam pala niya yung betrayal to the max. Nako, sino kaya ang unang nagtraidor sa bayan? Sino kaya ang unang nagtraidor? Diba si Digong? Ano sabi niya, mag-jetski siya doon sa West Philippine Sea? Nag-jetski ba? Pinagtanggol ba niya kahit man lang isang isla natin sa West Philippine Sea? Sino kaya ang nagtraidor na una sa ating bayan? Ang sabi, lilinisin ang usaping droga sa loob ng 6 na buwan. Abay, tapos na ang termino ni Digong at nakakulong na sa The Hague, Netherlands. Meron pa rin po. Hindi pa rin natatapos. Pagtatraidor yun, dahil ikay nangako, pero hindi mo ginawa. Hindi mo tinapos. Diba? Ang gusto ni Bato de la Rosa, protektahan siya? Protektahan si Digong? Bakit? Pinrotektahan nyo ba si PBBM? Pagkatapos na ipanalo si Sara Duterte at gawing vice-presidente, pinrotektahan nyo ba si PBBM? Sinuportahan nyo ba? Di ba hindi? Bagkus, siniraan nyo pa ng siniraan. Sisihin mo ang mga kaalyado mo, Bato, kung bakit si PBBM ay walang nagawa kung hindi isuko si Digong sa Interpol. Dahil meron tayong organisasyon na Interpol na kinabibilangan. Ba't puro kay BBM ang sisi? Diba? Gusto nyo palang ipigilan ni PBBM ang paghuli kay Digong? Di sana tinigilan din ng mga kaalyado mo at ng mga DDFs, ng mga vlogger, ang paninira kay BBM. Diba sana tinigilan nila ang mga paninira at kung ano-anong mga gawang istorya, mga fake news kay PBBM. Baka maisipan ni BBM na ipagtanggol si Digong. Sino ba unang nagtraidor? Sino ang nagtawag ng bangag sa Pangulo? Sino ang nagtawag ng adik ang presidente? Sino ang nagsabi na meron na siyang inutusan na mga assassin na gugurgur kay PBBM First Lady at kay House Speaker? Sino? Ngayon sasabihin mo, Bato de la Rosa, you feel betrayed? Sino kaya ang unang nagtraidor? Sino ang unang gumawa ng katraidoran kay PBBM? Tapos ngayon, mag-e-expect ka na poprotektahan ka? Nek-nek mo. I was expecting it already. Kaya hindi natin nagulat. I was expecting it. Maraming nagsasabi siya na nagtatago daw kayo. Bakit na kayo ngayon ang lumabas? Ito ba nagtatago pa kayo? Hindi ako nagtago. Nagpatay lang. Nandito ako sa Mindanao, nangangampanya, di ba? Tapos, scheduled kami papuntang Hong Kong dahil nga yung PDP Laban rally doon sa Hong Kong. Di ba, pumunta sila si President Duterte doon. Schedule ko papunta nung madaling araw, alas 3 yung flight ko. Meron nag-info sa akin na may lalabas. May warrant na daw kaming dalawa ni President Duterte. So sabi ko, tinawagan ko na lang sila si E.S. Villaldia doon sa Hong Kong na hindi na ako tutuloy at mag-read lang ako dito sa aming petition for certiorari and prohibition sa Supreme Court. So, yun na. Following day, nagpatay na ako ng cellphone, hindi na ako nag-open dahil maraming tumatawag. So, hindi na ako nag-open para makakonsentrate kami matapos yung ginawa naming petition. Kasi nahabol naman yung oras. Hapon na nakarating doon sa Supreme Court na submit yung petition na ginawa namin. Diba? Naduwag si Bato de la Rosa na mahuli din ng ICC. Hindi siya tumuloy ng Hong Kong kasi nabalitaan niya na meron na daw po siyang warrant of arrest.
at nagpatay ng cellphone para hindi matrace kung nasaan. Diba kung talagang mahal mo si Digong, kahit ano pang banta dyan ng pagdakip ng ICC, talagang ikaw ay sasama sa Hong Kong. So sino ang nagtraidor? Sino ang nangiwan sa ere? Diba kasi, Sus Mariosep, nalaman mo na merong warrant of arrest ng ICC, na meron ng maghahain ng warrant of arrest at andyan ang Interpol, kikilos na, makikipagtulungan na ang PNP. Hindi mo sinamahan si Digong, hindi ka tumuloy sa Hong Kong. Iniwasan mo na ikaw ay makasama din sa pagbaba ni Digong doon sa Cathay Pacific flight na yon, at ikaw ay mahuli din or madampot na din. So, sino ang nagtraidor? Sinong nang iwan sa ere? Diba, tignan mo muna yung ginagawa mo bago mo isisi kay BBM ang lahat. Kasi kung talagang ikaw ay willing ka talagang sumuko, bakit hindi ka tumuloy ng Hong Kong at hindi mo sinamahan si Digong na mahuli ng Interpol para maisuko na sa ICC? Diba, hindi ka nagtatago. Mindanao ka lang pala. Ang tagal-tagal ng paghihintay doon ni Digong. Si Bongo andoon sa labas ng Villamor Air Base. Ikaw uunahin mo pangangampanya kaysa kay Digong? Kaya ewan ko lang kung sa susunod na survey ay mataas pa rin ang iyong rating. Yung pong survey na lumabas ay February yun. Yung March na rating o March na survey po ngayon, lalabas yan ay sa April. So magkakaalaman pagdating ng April survey. Kung ano ang magiging tansya ng taong bayan dito kay Bato de la Rosa. Dahil kung ako mismo ay DDS, kunwari DDS ako, pro Duterte ako, magagalit ako kay Bato de la Rosa dahil iniwanan mo pala sa ere ang pinagkakapitagan ninyong Panginoon. Ngayong nawala na at naibiyahe na, walang ni anino, wala tayong napansin. Palagay ko late na lang magbibigay ng mga statement. Natakot ba kayo sa ICC? Natakot ba kayo kay General Torre? O talaga lang hanggang salita kayo, nawala yung inyong tapang sa pagsasalita, nasasamahan nyo hanggang sa kulungan, sasamahan nyo pag hinuli? Wala eh. Ayan ang sinasabi natin. Maraming salita, kulang sa gawa. Ang gobyerno ni Pangulong Marcos, kakaunti ang salita, marami ang gawa. Ngayon lang maraming salita kasi sinasagot na ng gobyerno ang inyong mga batikos. Laban sa Pangulong Marcos at laban sa administrasyon. Nandiyan na si Undersecretary Castro. Pero nakaraang halos 3 taon, tahimik lang ang Malacanang. Hindi sumasagot si Pangulong Marcos. Kahit na sobra ang inyong mga batikos. Ngayon, na kayo ang nangangailangan, na kayo ang may problema, ipinapasa niyo sa gobyerno, sinisisa niyo yung gobyerno, hindi naman kasalanan ng kasalukuyang pamahalaan. Tapos yung mga inaasahan ng mga Duterte supporters, ng mga Duterte vloggers, Duterte lawyers, mga Duterte, ayan, wala. Hanapin nyo, tanong nyo, nagtatanong lang tayo, nasaan si Senador Bato de la Rosa at Padilla nung araw na hinuhuli at nung araw na iniisyo ang warrant hanggang sa madala sa abroad ang dating Pangulo? Hindi yan kasalanan ng gobyerno. Baka sabihin nyo, hinarang. Aba, kahit hinarang sa mga gate, kahit hinarang sa airport, nakita pa rin yung mga nagpunta ron eh. Ay wala ho talaga nakakita eh. Nasa bakasyon ba kayo? Saan kayo nagtatago? Nagtatago ba kayo? Or nasa na yung inyong mga sinabi? Ako ay nagtatanong lang din. Dahil sa inyo nanggaling ang inyong mga banta na inyong susuportahan. Sa oras ng pangailangan, kayo ang nawawala. O mga Duterte supporters. O ano inyong masasabi niya? Hindi intriga yan. Kasi totoo na hindi naman sila nagpakita at nakita. Wala akong nakita sa maraming mga video sa airport at sa Villamor hanggang hating gabi halos nang matapos sa drama ng paghuli. Walang Bato at walang Robin Padilla. Ayan, na sinasabi natin eh, Kaya huwag kayo masyadong magpapaniwala sa maraming kwento, walang kwenta. Maraming sinasabi, hindi natutupad. Maraming pangako, walang katuparan.
dahil politiko. Ganun ba yon? So ngayon, kayo na ang bahala, mga DDS. Ha? Kayo na ang bahala. Pinapasa ko lang sa inyo, tinatanong ko lang, ano inyong nararamdaman? Nawala yung mga maiingay na nagtatanggol sa inyo. Please like and share ng video. Ngayon, nandoon na sa dahig, ito nga si Digong. O ba't hindi puntahan ni Bato at ni Robin? O isa pa tong si Robin, ikulong na lang din daw siya pag hinuli si Digong. O magpakulong ka na doon sa dahig. Puro kayo salita. Alam niyo yung salitang traidor, betrayal, betrayed to the max, pero kayo mismo, tinatraidor nyo yung sarili nyong mga salita. Wala kayong mga isang salita. Kung si PBBM, sinasabihan nyo na walang isang salita, mas lalo kayo. Sabi nyo, sasamahan nyo sa kulungan si Digong. Nasaan kayo ngayon? Nasaan yung mga salita ninyo na sasamahan nyo si Digong sa hirap at ginhawa? Magpapakulong na rin kayo kapag nahuli si Digong. Nasaan? Kaya alam nyo po, kaya ako sumusuporta dito kay Sir Mike Abe. Sumusuporta ako kay Attorney Claire Castro. At sa lahat pa po ng mga namumuno sa bayan ngayon. Kaya ako naging pro-admin. Kasi grabe na po ang pang-uuto ng mga trapo na ito at ng mga tukmol na to sa ating mga kababayan. Hindi po ako pwedeng utu-utuin lang ng mga ganyang salita na ikulong nyo na rin ako pag nahuli si Digong. Pero nung hinuhuli si Digong sa Villamor Air Base, ni Anino hindi makita. Abay, buti pa pala si Bongo. Si Bongo kahit papaano nakita na natin yung pagpupumilit niya na makatulong kay Digong. Na kahit papaano makalapit siya at maipakita niya ang simpatsya niya kay Digong. Maipakita niya na siya talagang willing na alagaan si Digong sa oras ng kagipitan. Samantalang tong dalawang to, si Bongo, si Bato de la Rosa at itong si Robin Padilla, puro salita lang. Ano Robin, porke senador ka na? Wala ka nang gagawin? Kala ko ba pagtatanggol mo si Digong? Nasaan ka nung mga panahon na si Digong ay dinadampot ng ICC? Ikaw ba to? Nasa Mindanao ka lang. Sabi mo, nandiyan ka lang, nangangampanya ka. Inuna mo pa pangangampanya? Mas importante sa iyo ang pagiging senador kaysa maipakita mo sa mga DDFs na mahal mo. Si Digong. Speaking of utang na loob at pagtatraidor, alam ng mga kababayan natin na ikaw ay naging senador dahil kay Digong. Kaya ka naging senador dahil merong isang Digong na nag-endorso na gawin kang senador. Hindi ka iboboto ng taong bayan kung hindi dahil kay Digong. Tapos ngayon, nung inuhuli ng ICC, inuhuli ng Interpol, wala ka. Dahil naduwag ka. Hindi ka tumuli sa Hong Kong. Hindi mo sinamahan si Digong sa pinakamadilim na parte ng buhay niya. Now, sabihin mo sa amin kung sino ang mas traidor. Ngayon, sabihin mo sa amin kung sino ang nagtraidor kay Digong. Kasi kami naintindihan namin, si PBBM ginawa lamang yung tama. Ginawa lang yung dapat at ginawa niya kung ano ang nararapat sa isang tao na may kasalanan sa ICC. Meron tayong kasapi tayo ng Interpol. Kaya wala siyang nagawa. Naiintindihan namin yun. Pero, yung sinasabi mong nangangampanya ka, instead na samahan mo si Digong sa Hong Kong, instead na napuntahan mo si Digong sa Villamor Air Base, hindi mo ginawa. Diba? Kaya kung speaking of betrayal at pagtatraidor at hindi marunong tumanaw ng utang na loob, tanungin mo ulit ang sarili mo, Bato de la Rosa. Pati ikaw, Robin Padilla, tanungin mo sarili mo. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Thank you po sa lahat po ng ating mga tropa pips na patuloy na sumusuport at nanonood. Grabe po ang binibigay nyo mga views sa akin. Salamat din po sa ating kumpadre. Sir Mike Abe, maraming salamat po sa inyong video na aking reactionan. So, yung kanyang channel ay Mike Abe Opinions at
MA Pinoy TV. Support nyo po ang ating Tropa Pips. Lahat po ng mga pro-admin vloggers, supportan po ninyo. Syempre, huwag nyo kalimutan, Mike Cervera Vlog, Biyahe ni Koy, Mima Alicia, Chris Ulo, Ballpoint Man, Takeru Miyamoto, Munting Tinig, si Sir Glens na alam niya na yan, ni Munting Tinig. So yun lamang po. Salamat. Mama Chup Chup, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.